Kabanata 10:11. Ano? Laking gulat ni Theo sa ngayon lang niya nasaksihan na iyon lang ang nagawang ungol niya agad na tumayo. Ang iba pa ay pantay na gulat, lalo na ang mahirap na waiter na nakatayo sa likuran ng pintuan, handang maghatid ng mas maraming pinggan, nang nangyari ang lahat. Si Xander mismo ay nakapatong sa sahig ang parehong mga paa sa puntong ito. Habang sa una ay tiniyak niya sa kanyang sarili na si Gerald ay tiyak na isang ordinaryong binata lamang na walang anumang aktwal na kakayahan, alam niya ngayon kung gaano siya mali. Upang isipin na talagang makakabasag siya ng kahoy na pintuan sa mga piraso na may isang solong dahon ng halaman. Gaano karami ang pagsasanay na kailangan niyang pagdaanan upang mapalakas iyon. Ang kapaligiran sa silid ay lalong nakakakuha ng pagkabalisa sa segundo. Malinaw na nadarama ang pressure. Si Theo, na kasalukuyang nabasa ng malamig na pawis, ay nagbulong-bulungan sa kanyang sarili, kung iisipin na ang isang tao ay maaaring magpahamak sa iba sa pamamagitan lamang ng paggamit ng dahon. Upang tangkaing mapagan ang labis na kakulaitan ng sitwasyon, ang isa sa mga tao mula sa pamilyang Lovewell, na nakatayo sa gilid sa buong panahon na ito, ay ngumiti at tinanong, Master Zabinska, hindi ko maabutin iyon. Pwede inuulit mo ang sinabi mo. Panipi, pakiramdam ng parami ng parating malamig na pawis na tumutulo sa kanyang baba. Ang tuluyan na naurong na Theo na paulit-ulit lamang. Sinabi ko, naisipin na ang isang tao ay maaaring makapagdulot ng sakit sa iba sa pamamagitan lamang ng paggamit ng dahon. Ngayon sa wakas nadama ang adrenaline ng takot, pagkatapos ay idinagdag ni Theo, how eye-opening. Upang isipin na ang gayong kasanayan ay maaaring umiiral pa sa planetang ito. Panipi. Si Theo ay nakatingin kay Gerald sa isang ganap na naiibang ilaw. Napagtanto na nasa kanya pa rin ang mapa, agad siyang lumakad upang harapin si Gerald at magalang na inilahad ang item bago sabihin, Mr. Crawford, humihingi ako ng paumanhin para sa hindi pagiging isang taong may pananaw. Mangyaring ibalik ang iyong mapa. Panipi, nang makita iyon, nagpalitan ng tingin si Xander at ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Sa huli, lahat sila ay pumalit sa pagtayo. Mangyaring patawarin ako para sa aking naunang kawalang kilos, G. Crawford. Alang-alang kay Caleb, mangyaring isaalang-alang ang pagtulong sa pamilyang Lovewell na matanggal sa amin ang kasalukuyang krisis, sabi ni Xander bago yumuko ng malalim kay Gerald. Inilayo ang mapa, casual na sinagot ni Gerald, ano ang malaking issue? Hindi ito malulutas ni Master Merritt. Panipi. Sinabihan lamang si Gerald na magtanong ngayon dahil nabigyan siya ng mapa na, sa lahat ng katapatan, ay isang bagay na kapaki-pakinabang sa kanya. Hindi talaga siya interesado na makialam sa mga gawain ng pamilyang Lovewell para lamang sa kapakanan ni Caleb. Ayaw niya lang maramdaman na may utang siya sa alinman sa mga ito kahit anong pabor. Well, ang bagay ay, sa pamamagitan nito, sinimulan ni Xander na i-detalye ang lahat tungkol sa pangyayari. Bilang ito ay naka-out, ang Lovewells ay gumawa ng kanilang mga sarili ng isang kaaway sandali pabalik. Ang kalaban na pinag-uusapan ay iniwan silang mag-isa sa isang tagal ng panahon, na tila babalik sa kanyang bayan. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik, nalaman ng Lovewell na kahit ang kanilang pinakamakapangyarihang bodyguards ay hindi nagawang ibagsak ang kaaway. Bagaman wala silang ideya kung paano siya naging napakalakas habang siya ay wala, ang higit na napakahirap na isyu ay ang katotohanan na idineklara niyang papatayin ang isang supling ng pamilya Lovewell bawat 10 araw hanggang wala sa kanila ang natira. Hanggang sa puntong ito, ang dalawang inapo ng Lovewells ay parehong nasaktan at kalaunan pinatay sa kabila ng mga utos ni Xander na ipinagbabawal ang alinman sa mga mas batang henerasyon na umalis sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon, ang natitirang mga nakababatang henerasyon ng pamilya Lovewell ay nanatiling nagtatago sa kanilang mga tahanan. Ang kaaway mismo ay nagpunta sa pangalang Damian Wake, at ang kanyang hangarin ay simple. Gusto lang ng lalaki na ang Lovewells ay tuluyang mapunasan ang mukha ng planeta, ngunit pagkatapos lamang nitong himukin silang mabaliw sa takot. Alam na, ang tanging bagay na magagawa ni Xander ay ang pag-upo ng isang malaking pangkat ng mga eksperto upang protektahan ang kanyang pamilya. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-host sila ng kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan isang buwan mas maaga sa taong ito. Ang kanilang plano ay akitin ang malalaking grupo ng mayayaman at makapangyarihang tao sa kaganapan. Kung mas malaki ang bilang ng mga kalahok, mas malaki ang kanilang lakas.
Bukod, ang lakas sa bilang ay magpapasigla din sa mga Lovewell na manatiling mapagbantay at hindi basta-basta susuko. Narinig iyon, naiintindihan ngayon ni Gerald kung bakit si Haven at ang kanyang mga kapatid ay kailangang lumabas ng palabas upang magkaroon ng kasiyahan. Habang si Damian ay dating isa sa mayamang tagapagmana ng lalawigan ng Logan, kapwa siya at ang kanyang ama ay pantay na masama. Dahil patuloy silang nag-uugali ng masama, lahat ng mga mayayamang negosyante sa lalawigan ng Logan ay binigyan sila ng boycott noon, na nagresulta sa pagkakalaglag ng kanilang pamilya. Gayunpaman, sa pagiging siya ay taong maliit ang pag-iisip, alam nating lahat na hindi titigil si Damian hanggang sa maghiganti siya sa lahat ng mga pamilyang nag-boycott sa kanila maraming taon na ang nakakalipas, at ang ibig kong sabihin lahat sa kanila. Kapag ang kanyang paghihiganti sa pamilyang Lovewell ay natapos na, tiyak na sisimulan din niyang sundan ang iba pang mga pamilya. Sabi ni Caleb, sa pagsasalita nito, dati kaming nakipagkita sa kanya. Mahalaga, ito ay isang hamon sa isang tunggalian dahil bukas ng gabi. Mas nakakahiya na aminin ito, ngunit napakalakas niya na sa palagay ko hindi ako magiging laban-laban sa kanya. Dagdag pa ng lalaking puti ang buhok habang umiling. Sa pagtingin kay Gerald, galang na sinabi ni Xander, tunay na magiging isang pagpapala sa amin kung magpasya kang pahiramin kami, G. Crawford. Dahil wala talagang magandang impression si Gerald kay Xander, humarap siya kay Caleb bago sumagot, sure. Pupunta ako upang tingnan. Panipi, napakasarap pakinggan. Kabanata 10:12. Kapag natapos na ang kanilang pagkain, umalis na si Gerald sa hotel kasama si Xander at ang iba pa. Pagdating sa pasukan ng hotel, kaagad silang sinalubong ng isang mayordoma na agad na nagsabi, ang ilang mga tao mula sa Long pamilya sa Yanken ay nagnanais na bisitahin ka, Chairman Lovewell. Ang Longs. Tagumpay. Sa anong kadahilanan lumapit sila upang bisitahin ako? Sino ang ipinadala nila upang maging kinatawan nila? Sagot ni Xander na malinaw na mas may kumpiyansa ngayon na pumayag si Gerald na tulungan siya. Nagpadala sila ng pangalawang ginang ng Long pamilya. Kasalukuyan siyang naghihintay na makilala ka at nagdala pa siya ng maraming magagandang regalo upang ipagdiwang ang tagumpay ng kaganapan ng pagpapalitan ng kayamanan. Paliwanag ng mayordoma. Nang marinig iyon, itinaas ni Gerald ng bahagya ang kanyang ulo. Ang pangalawang ginang ng Long pamilya. Maaari ba talaga itong? Ang kinatawan ba ng Long pamilya ay nagtataglay ng apelyido ng York sa anumang pagkakataon? Tanong ni Gerald. Bilang tugon, kaagad nang umiti ang mayordoma bago sabihin. Ganyan talaga. Kaya talaga si Xavier. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Gerald na kakaiba. Sa sandaling marinig niya na narito si Xavier. Kung sabagay, hindi pa siya nakakakilala sa loob ng mahigit isang taon ngayon at tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa kanya hanggang ngayon. Sa pagdaan ng oras, natural sa mga pangyayari sa nakaraan na dahan-daw ang makalimutan. Gayunpaman, mayroong isang insidente na alam ni Gerald na hindi niya makakalimutan. Ang pangyayaring iyon ang oras kung kailan siya ay tinugis ng parehong Long at ang mga model halos isang buong taon na ang nakakaraan. Habang ang parehong mga pamilya ay desperadong sinubukan upang patayin siya noon, pinabayaan siya ni Xavier, mahalagang iniligtas ang kanyang buhay. Mahigit isang taon na ngayon. Nagtataka ako kung kumusta na siya ngayon. Anuman, karapat-dapat siyang mabuhay ng isang mapayapang buhay. Sa madaling salita, mas mabuti kung hindi tayo magkita, naisip ni Gerald sa sarili bago tumatawa ng bahagyang mapait. Ginoo, Crawford, G. Crawford, bulong ni Xander sa tabi niya. Panipi tuldok. Sagot ni Gerald nang kumalas siya sa gulat niya. Haha, iniisip ko lang kung saan ka kasalukuyang nanatili. Kung maginhawa para sa iyo, bakit hindi ka lumipat sa manor ng pamilyang Lovewell sa ngayon? Sasabihin ko sa iba na ayusin ang pinakamahusay na silid para sa iyo kung sisang-ayon ka, mungkahi ni Xander. Mabuti ang tunog, sagot ni Gerald na may tango. Sa mga bagay na nagpasya tulad nito, lahat sa kanila ay bumalik sa manor ng pamilya Lovewell. Pagdating doon, naghiwalay na sina Xander at Gerald. Habang si Gerald ay patungo sa kanyang bagong silid, si Xander mismo ay nagtungo sa lugar ng pagtanggap ng kanyang tahanan upang makipagkita kay Xavier. Ang kasiyahan kong makilala ka, Miss York. Nakita ko ang listahan ng mga regalo na ipinakita mo sa amin, at dapat kong sabihin na ang lahat sa kanila ay labis na mahal at mahalaga.
Masama ang pakiramdam ng aming pamilya sa pagtanggap sa kanilang lahat. Magiliw na sabi ni Xander. Napakahinhin mo, Chairman Lovewell. Gumawa ka ng ilang oras upang matugunan ako sa kabila ng iyong nakapak na schedule. Ang nag-iisa na ay isang pagpapala sa Long pamilya. Reply di Savia. Narinig iyon, ngumiti si Xander habang nakatingin kay Savia. Dahil pinahihintulutan ng Long ang isang batang babae na harapin ang mga mahahalagang bagay, sigurado si Xander na mayroon siyang lahat ng mga uri ng trick at kasanayan sa kanyang manggas. Kahit na alam niya iyon, ang kabaitan na ipinahayag niya sa pamamagitan ng maingat na paraan ng pagsasalita niya, habang nagpapalitan sila ng kasiyahan, ay natabunan ang anumang pagkaingat na mayroon si Xander sa una. Alam na alam din niya ito, at lalo nitong iginagalang ang Savia. Dahil ikaw ay isang abalang tao, Chairman Lovewell, hindi ako papatalo sa paligid ng bush. Pumunta ako dito ngayon kung nagtataka kung nabasa mo na ang panukala sa kooperasyon na naitalan ng Long pamilya. Kung maaari, ang Longs mula sa Yanken ay tunay na nagnanais na magkaroon ng isang malakas na pakikipagtulungan sa mga Lovewell. Kung sumasang-ayon ka, agad na bibigyan ng Longs ang pamilyang Lovewell ng isang proyekto na nagkakahalaga ng $1.5 bilyon. Isaalang-alang ito ang aming paraan ng pagpapahayag ng aming katapatan. Nang marinig iyon, naramdaman ni Xander na bahagyang kumaibot ang mga eyelids niya. Kahit na malinaw na naantig siya, pinanatili niyang cool. Kung sa bagay, hindi siya nagmamadali upang ibunyag kung ano ang tunay na nararamdaman. Pinahahalagahan namin ang iyong pagtitiwala sa amin. Anuman, isantabi ang pakikipag-usap tungkol sa kooperasyon sa ilang sandali, narinig ko mula sa iyong mga tao na tila mayroon kang ilang mga pinsan dito sa lalawigan ng Logan. Hindi ako sigurado kung narinig mo na mula sa kanila ang tungkol sa kung paano natin ginagawa ang mga bagay dito sa lalawigan ng Logan. Ang mabuting ugnayan sa pagitan ng Longs at Models ay hindi lihim sa mga nagtatrabaho sa larangan ng negosyo. Gayunpaman, hindi masasabi ang pareho tungkol sa ugnayan ng mga Model at Lovewells. Dahil dito, natural para kay Xander na nais na malaman ang higit pang mga detalye tungkol sa relasyon dahil ang isang Long kinatawan ay nasa kanyang pintuan na. Napakahusay mong kaalaman, Chairman Lovewell. Mayroon nga akong ilang mga pinsan at kamag-anak na nakatira dito. Ang bayan nila, tutal. Gayunpaman, maraming taon na kaming hindi nakikipag-usap sa bawat isa. Bilang isang resulta, maaari mo ring tretuhin ito na parabang ito ang aking unang pagkakataon dito sa Logan Province. Sa madaling salita, natatakot ako na hindi ako pamilyar sa mga pamamaraan dito na nabanggit mo. Panipi, anuman, makasisiguro ka sa isang bagay. Kapag nakuha mo na ang proyekto, tiyak na kumikita ang Lovewells. Nararamdaman ko na ang ugnayan sa pagitan ng Longs at ng Lovewells ay sabay ding papalakas, hindi ba? Nakangiting sagot ni Savia. Bilang tugon, simpleng tumango lamang si Xander. Sa sandaling iyon, pumasok ang mayordoma sa lugar ng pagtanggap at sinabi, lahat ng bagay ay maayos na naayos para kay G. Crawford, tagapangulong Lovewell. Maaari ko bang malaman kung may iba pang bagay na nais mong gawin ko? Panipi, wala para sa sandali. Siguraduhin lamang na sabihin sa iba na paglingkuran ng mabuti si G. Crawford, wala sa kanila ang dapat magpaliban. Kabanata 10:13. Kaya't mayroon kang isang kagalang-galang na panauhin dito ngayon. Humihingi ako ng paumanhin para sa pagkuha ng kaunti ng iyong oras. Gayunpaman, nagtataka ako kung sino ang panauhin para sa iyo upang bigyan siya ng gayong mataas na respeto, Chairman Lovewell. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang napakalakas at maimpluwensyang tao mismo. Sabi ni Savia habang nakangiti habang inaayos ang buhok. Haha, dahil sa sumasailalim na kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan, kasalukuyang maraming iba pang mga kilalang tao sa lalawigan ng Logan. Gayunpaman, ang kilalang panauhin na kasama ko ngayon ay medyo kakaiba sa iba. Anuman, bakit hindi natin pag-usapan ang iba pang mga bagay sa sandaling ito? Huwag mag-alala, sapagkat tiyak na makakahanap ako ng oras upang maingat na basahin ang iyong panukala sa kooperasyon. Sa totoo lang, dahil ang kaganapan ay hindi magtatapos hanggang sa ilang araw pa, bakit hindi ka manatili dito pansamantala, Miss York? Kapag natapos na ang kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan, opisyal naming makikipag-ayos kung paano magtatapos ang mga bagay. Ano sa tingin mo?
Ito ay isang karangalan, Chairman Lovewell, nakangiting tugon ni Xavier. Ang natitirang araw ay medyo hindi mapalagay, at sa susunod na araw ay dumating kaagad. Upang simulan ang kanyang araw na pahinga, dinala ni Xavier ang kanyang mga nasasakupan kasama siya habang naglalakad-lakad sa paligid ng Lovewell Manor. Ang manor mismo ay napakalaki at maraming mga villa at VIP na lugar ang umiiral sa loob nito. Pagdating sa isa sa mga lugar ng VIP, gayunpaman, ang paglalakad ni Xavier ay napahinto ng ilang mga gwardya na nagsabing, "Paumanhin, Miss York," ngunit walang pinapayagan na pumasok sa lugar na ito bukod kay Chairman Lovewell. Hindi, masungit sa akin na subukang ipasok ang lugar na ito sa unang lugar. Nagtataka ako kung gaano kaiba ang panauhing mananatili dito. Tila naalala ko ang pagdinig tungkol sa isang Miss. Si Crawford na tila mahalaga kay Chairman Lovewell, maaari bang si G. Crawford ay kasalukuyang naninirahan sa loob ng silid na iyon? Tanong ni Xavier habang kinukunan sila ng ngiti. Gayunpaman, wala sa mga tanod ang tumugon sa kanyang katanungan. Dahil dito, natagpuan ni Xavier ang sarili na bahagyang nakasimangot habang naglalakad palayo. Mangyaring huwag malungkot, Miss. Ang mga Lovewell ay kilalang maraming lihim, aliw sa isa sa kanyang mga nasasakupan habang sila ay naglalakad. Sa gayon, nag-aalala lang ako na ang G. Crawford ay magtatapos na maging kakompetensya namin. Dapat bang iyon ang tunay na kaso, kung gayon ang lahat ng nagawa ng matagal na pamilya na nagawa hanggang ngayon ay hindi magtatagumpay? Ang Xander na iyon ay tunay na isang tuso at lihim na tao. Kahit na matagal na siyang nakipag-usap sa kanya kahapon, hindi ko pa rin magawa ang ulo o buntot ng totoong iniisip niya. Paano siya nanatiling sobrang kalmado kapag iniharap namin siya ng isang kontrata na nagkakahalaga ng $1 bilyon at $500 milyong? Sagot ni Xavier habang nakabraso. Well, for now, antayin na lang natin hanggang matapos ang event. Makikita natin kung ano ang sasabihin niya tungkol dito pagkatapos. Pinag-uusapan ng kaganapan, bakit hindi ka magtungo doon at tumingin din sa paligid. Ito ay maaaring isang pagkakataon para makipag-ugnay sa mga negosyante mula sa iba markang paywati ibang lugar. Kung mangyari iyan, tiyak na magtatapos ka sa pagtulong sa long pamilya ng malaki. Panipi, habang totoo iyan, totoo lang hindi ako lahat na interesado sa kaganapang iyon. Saan mo ipanukala na dapat kaming pumunta pagkatapos? Manalo ka. Kaya, dahil binanggit ni Xander ang aking mga pinsan at kamag-anak kahapon, maaari ko ring gamitin ang pagkakataong bisitahin sila. Pagkatapos ng lahat, ito ay naging isang mahusay, 7. O baka kahit 8 taon mula nang huli ko silang makilala. Sagot ni Xavier, isang bahagyang kislap ng paghamak sa kanyang mga mata habang sinabi niya iyon. Ilang sandali matapos niyang sabihin iyon, isang pangkat ng mga dayuhan ang dumaan sa kanya at sa kanyang mga bantay. Habang nakangiti si Xavier sa kanila na nakangiti, hindi niya napansin ang mapang-asar na tingin ng pinuno ng ibang grupo nang tumingin ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali nang marinig ang tunog ng isang kampanilya sa loob ng isang maliit na kapitbahayan. Pagkabukas pa lang ng pinto, isang babaeng mukhang halos 40 agad na pinilit na ngumiti ng mapagtanto kung sino ang bumisita. Ay nako, at narito nagtataka ako kung sino ang nasa pintuan. Kaya ikaw, Xavier, naging 8 taon mula nang huli kaming magkakilala. Lahat kayo lumaki ngayon. Anong negosyo ang magdadala sa iyo sa aking pintuan? Huminto kami sa pakikipag-ugnay taon na ang nakakalipas, hindi ba? Sinabi ng babae, ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak habang hinaharangan niya ang pinto, pinipigilan si Xavier na pumasok. Si Xavier mismo ay nakakarinig ng kaunting ingay na nagmumula sa loob. Malinaw na ang babae ay kasalukuyang may maraming panauhin. Mahal na tiya, eksaktong dahil sa napakatagal nito na napunta ako upang bisitahin. Malibang miss kita, sagot ni Xavier na may malamig na ngiti habang marahang itinulak ang tiyahin at inanyayahang pumasok. Hoy, hindi mo lang magagawa yan. Galit na sabi ni tita. Tulad ng paghula ni Xavier, talagang maraming mga panauhing nasa loob. Sa kapwa kalalakihan at kababaihan ng lahat ng edad, lahat sila ay nakikipag-usap pa rin at nagtatawanan sa bawat isa, habang nakaupo sa mga sopa, hanggang sa napagtanto nila na naruroon si Xavier. Mula sa sandaling iyon pasulong, ang kapaligiran ay agad na naging panahunan.
Kaya ngayon, kung hindi ito si Xavier. At narito ako nagtataka kung sino ang lumapit. Anong bihirang panauhin? Isang mabuting babae na lumaki ka. Panipi, Kabanata 10:14. Ang sabay na nagulat at natuwa na tinig ay nagmula sa isang nasa katanghaliang lalaki na tumayo kaagad nang makita siya. Talagang matagal na, Tito. Sagot, ni Xavier na may bahagyang tango. Manalo ka. Ito ay tulad ng sinabi nila. Kapag ikaw ay mahirap, walang naghahanap sa iyo kahit na nakatira ka sa isang mataong lungsod. Gayunpaman, kapag ikaw ay yumaman, kahit na ang pinakamalayo sa mga kamag-anak ay tatakbo upang salubungin ka, kahit na nakatira ka sa gitna ng isang kagubatan. Nagtataka ako kung ang kasabihang iyon ay nalalapat sa isang tiyak kong kamag-anak na nagkataon na narinig na ang sayo ng aking pamilya ay no-upgrade na. Pang-iinis ng isang babae, nakaupo sa isa sa mga sopa, bago ipinakita ang isang malamig na ngiti habang nagpatuloy sa pagbabalat ng isang kahel. Narinig iyon, ilan sa iba pang mga kabataang lalaki at babae sa silid ay pumalit na nakatitig kay Xavier. Napakatagal mo na at ang paraan mo ng pag-uusap ay hindi nagbabago, hindi ba, tita? Ngayon na naiisip ko ito rin ang lugar kung saan mo pinagtawanan at pinahiya ang aking ina noon, di ba? Nakangiting sagot ni Xavier, nilinaw ang kanyang lalamunan, tinanong ng panganay na tiyuhin sa isang nag-aalala na tono, huwag nating pag-usapan ang nakaraan ngayon. Anuman, naaalala ko ang iyong ama na nagkasakit sa taong iyon. Hindi pa masyadong gaanong nakikipag-ugnay sa isa't isa. Kumusta siya ngayon? Panipi, siya ay gumaling mga taon na ang nakakalipas, sagot ni Xavier nang maalala niya ang insidente na naganap mga 8 taon na ang nakalilipas. Noon, nagkasakit ang ama ni Xavier. Dahil sa daya ng kanyang pera noong mga nakaraang taon, wala siyang pera upang mapagaling ang kanyang karamdaman. Bilang isang resulta, si Xavier at ang kanyang ina ay nagtungo sa lalawigan ng Logan sa pagtatangkang humiram ng pera mula sa kanyang tiyuhin. Gayunpaman, gaano man kadami ang pagmamakaawa ng kanyang ina, wala sa kanila ang nagpaabot ng tulong. Tulad ng kung hindi ito sapat, sa huli, ang kanyang panganay na tiyahin ay sinipa siya at ang kanyang ina palabas ng kanilang bahay. Ito ay katulad sa kanila na nagtataboy ng ilang mga ligaw na aso. Ang kanyang tiyahin ay napunta pa hanggang sa itapon ang lahat ng mga lokal na produkto ng bundok na napiling maingat na kinuha ng ina ni Xavier. Nang makita ang lahat ng pagsusumikap ng kanyang ina na nakakalat sa lupa, itinago ni Xavier ang masakit na alaala sa loob ng kanyang puso hanggang sa araw na ito. Sa katunayan, ang sakit mula sa pangyayaring iyon ay naging kanyang motibasyon na subukan ang kanyang makakaya sa pag-aaral. Ang kanyang hangarin ay upang makuha ang kanyang respeto upang hindi na siya muling mapamura. Dahil dito, nagawa niyang mapasok sa Mayberry University. Pagkatapos makapasok, gayunpaman, napagtanto niya na kahit gaano pa siya kahirap magtrabaho, hindi niya talaga maiiwas ang kanyang kahirapan sa sarili. Kahit na pagkatapos makahanap ng isang kasintahan na totoong sambahin niya, pareho silang natapos na minura ng iba. Hindi na niya ito matiis. Nais niyang maging prestihiyoso, upang maging isang taong may mataas na katayuan. Ngayon, sa wakas ay mayroon si Xavier ng lahat ng iyon, at siya ay naparito upang tuluyang makamit ang isang hiling sa kanya na itinago niya sa kanyang puso sa buong panahong ito. Manalo ka, tapos bakit ka bumalik? Kung ang iyong ina ay magkakasakit ngayon, pagkatapos ay isave ko sa amin ang lahat ng abala, pakanan sa instant na ito. Wala kaming pera. Kinutya ang panganay na tiyahin ni Xavier habang siya ay mayabang na lumapit sa kanya. Kung hindi mo pa napansin, nagsusuot siya ngayon ng medyo magagandang damit, nanay. Ipagpalagay kung nandito siya upang magpakitang gilas. Sa paningin ng mga bagay, maaaring natagpuan niya ang kanyang sarili na isang mayamang asawa. Sabi ng isa pang babae sa silid. Hindi pinapansin ng pareho nilang mga pahayag, pagkatapos ay nagpatuloy si Xavier, sa pagsasalita nito, naaalala ko na ang pangalawang tiyahin ang nagtapon ng $10 na tala sa aking ina habang lahat kayo ay hinahabol sa amin. Tinawag mo itong isang kabayaran, para sa mga lokal na produkto ng bundok, kung tama ang naalala ko. Naaalala mo ba ang alinman sa mga iyon? Pangalawang tiyahin, panipi, huminga ng malalim, ang kanyang pangalawang tiyahin pagkatapos ay sumagot, kaya paano kung gagawin ko? Narito ka ba upang maghayganti sa amin? Panipi, bilang kanyang pangalawang tiyahin pagkatapos ay tumayo sa galit, simpleng sinabi ni Xavier, ay hindi
hindi ko kailanman gagawin. Sa totoo lang nagpunta ako dito ngayon upang ibalik sa iyo ang $10. Alam mo, nanumpa ako sa sarili ko noon na babayaran ko ang pera ng daang hindi, ng 10,000 beses ang halaga sa isang araw. Panipi, kaya ngayon ang araw na iyon. Tumingin ba sa bintana, pangalawa at unang tiyahin. Ang pera na balak kong ibalik sa iyo ay nasa ibaba lahat, dagdag ni Xavier habang nakaturo sa bintana. Nang marinig iyon, parehong natigilan ang kanyang mga tiyahin. Pagtingin sa bintana, kapwa natakpan ng bibig ang mga ito sa pagkabigla nang sumilip sila pababa. Diyos ko! Ang kanilang mga mata ay halos namumula sa kanilang mga socket habang nakatingin sa lahat ng mga marangyang kotse na nakapark sa labas. Gayunpaman, hindi iyon ang pinaka-ikinagulat nila. Hindi, napanganga sila nang makita ang maraming sobrang puno ng mga bag na inilagay sa harap ng mga kotse. Kahit nasa malayo, nakikita nila ang mga tip ng berdeng dolyar na mga bill na sumisilip sa bawat bag. Ito ay walang kakulangan sa nakasisilaw, at ang pangalawang tiyahin ni Xavier ay natapos sa pag-alog sa sopa bago umupo ng mahina na may malakas na gulp. Bigla lang, bumukas ang pintuan ng pasukan at ang koponan ng mga itim na angkop na bodyguard ni Xavier ay mabilis na pumasok sa bahay. Makinig ng mabuti ngayon. Habang ang pera sa ibaba ay sa iyo lang, hindi mo ito matatanggap hanggat hindi mo masasabi sa aking mga kalalakihan ang wastong halaga. Gayun din, hindi ka pinapayagan na kumain o uminom hanggang sa makuha mo ang eksaktong dami ng tama. Huwag mo ring subukan ang anumang nakakatawa dahil ang aking mga kalalakihan ay magbabantay sa iyo, malamig na sabi ni Xavier habang nakatingin sa kanyang pangalawang tiyahin na ang mga binti ay naging mahina na. Walang sinuman sa bahay na iyon ang naglakas loob na magsabi ng ibang salita pagkatapos makita ang lahat ng iyon. Kabanata 10:15. Panipi tuldok. Xavier, nagkamali kami sa paggamot sa iyo sa ganoong paraan noon. Mangyaring, mayroong lamang maraming pera dito. Malapit sa imposible para sa amin na makuha ang eksaktong halaga. Yuto ng kanyang pangalawang tiyahin na walang maloko. Alam ng lubos na sa wakas ay bumalik si Xavier para sa kanyang paghihiganti, nakiusap siyang palayain mula sa kanyang napipintong pagpapahirap. Bilangin mo, huwag mo akong ulitin sa pangatlong pagkakataon. Kinutya ni Xavier habang ang kanyang pangalawang tiyahin ay agad na nagsisimulang umiiyak sa takot. Hindi alam kung ano pa ang gagawin, nag-squat siya at nagsimulang bilangin ang mga singil sa dolyar, isa-isa. Tandaan, gusto ko ang eksaktong dami. Walang higit at walang mas mababa. Muli, ang pera ay sa iyo sa sandaling makuha mo ang panghuling halaga ng tama. Gawin ang maling halaga, gayunpaman, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa pagbibilang magpakailanman. Nakangiting dagdag ni Xavier bago lumakad sa gilid at uminom ng isang basong tubig na nakuha sa kanya ng kanyang sakop. Kasabay nito, ang isang kabataan na nakasuot ng takip ay nakasimangot sa ilalim ng kanyang maskara habang nagpapatuloy sa pagmamasid sa mga kilos ni Xavier mula sa isang malayong sulok. Ngayon pa lang siya nakakuha ng pandinig, subalit isipin na. Ang una niyang maririnig ay ang malupit na utos ni Xavier. Para sa kanya na pag-isipan ang gayong isang malungkot na parusa, nagtaka ang kabataan sa kanyang sarili kung paanong napangit nito ang kanyang isipan. Paano sa lupa ka nagtapos ng ganito? Ungol ng kabataan sa sarili. Siyempre, ang pinag-uusapan na kabataan ay si Gerald. Kanina pa niya hinihima si Xavier na may dalawang dahilan ang nasa isip. Una, nais niyang makita kung ang lungs ay kasalukuyang nasa anumang bagay. Para sa kanyang pangalawang dahilan, nais munang alamin ni Gerald kung mayroon bang hindi natutupad na mga hangarin si Xavier. Pagkatapos ng lahat, naisave niya siya noon. Bago masaksihan kung ano ang naganap, plano ni Gerald na bayaran ang malaking pabor sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang hangarin sa kanya. Sa kanyang pagkadismaya, narito ginagamit niya ang kanyang pera upang makapaghiganti muli sa iba. Manalo ka, dahil maaari siyang magkaroon ng anumang gusto niya ngayon, marahil ay wala siyang anumang mga nais na hindi niya kayang ibigay ang sarili. Anuman, hindi ito magtatagal ng matagal kapag tapos na ako sa long pamilya. Maghihiganti ako sa kanila maaga o huli, upang mas nasiyahan ka sa iyong kapangyarihan habang kaya mo pa. Sabi ni Gerald habang umiling. Pagkuha ng isang pangwakas na tingin sa kanya, aalis pa lamang siya nang bigla niyang marinig ang sinabi niya, alam mo na ang aking pamilya ay naglagay ng lahat ng kanilang pag-asa sa iyo noon.
Naaalala mo ba nang ihanda ng aking ama ang pera para sa iyo noong unang dumating ka sa lalawigan ng Logan? Sa kabila nito, talagang nagkaroon ka ng lakas ng loob na itaboy ako at ang aking ina na parang kami ay mga ligaw na aso nang kailangan namin ang iyong tulong. Hindi mo man kami pinayagan na pumasok sa bahay. Kaya paano ako ang malupit ngayon? Pagkatapos ng lahat, binibigyan lamang kita ng ganitong pera dahil mahal na mahal mo ito. Panipi. Habang ang panganay na tiyuhin ni Xavier at ang iba pang naruroon sa silid ay nagsimulang magmakaawang muli sa kanya para sa awa, si Gerald mismo ay naiwang nakatulala. Kaya't ito ang dahilan kung bakit hinihingi niya ang kanyang paghihiganti. Upang isiping nagtiis si Xavier sa labis na kahihiyan at sakit bilang isang bata. Ikaw doon, manatili ka rito at bantayan sila. Huwag hayaang umalis sila hanggang sa bigyan ka nila ng eksaktong halaga. Ungol ni Xavier habang hinahagis niya ang baso na hawak niya sa sahig, pinapadala ito ng basag nang umalis ang babae sa bahay. Natapos si Xavier na nag-iisa na nakatayo sa tabi ng isang tabing ilog, inaasahan na makakuha ng kaunting kapayapaan ng isip. Si Gerald mismo ang sumunod sa kanya doon, at kasalukuyang nagtatago siya sa likod ng isang puno. Nang malapit na siyang umalis ulit, gayunpaman, bigla niyang nasulyapan ang ilang mga matangkad, nakasuot ng salaming pang-araw na mga dayuhan na naglalakad patungo sa Xavier. Pagbati, Miss York, sabi ng isa sa mga dayuhan habang yumuko siya ng bahagya. Ano ito? Masiglang sagot ni Xavier dahil nasa sobrang sama pa rin ng pakiramdam niya. Sa gayon, hindi namin mapigilan na masulyapan ang ginawa mo kanina sa mga taong nasa bahay na iyon. Dahil malinaw na hindi sila mabubuting tao, hindi namin alintana na mag-alok sa iyo ng aming mga serbisyo upang mapupuksa sila para sa kabutihan. Dagdag ng ibang dayuhan. At sino ito ang nagsabing gusto kong mawala sa kanila? Hindi na kailangang makialam sa aking negosyo. Anuman, sino kayong lahat, at ano ang gusto mo sa akin? Tanong ni Xavier na medyo sumimangot. Narito kami dahil lubos na hinahangaan ka ng aming Panginoon, Miss York. Sinabi niya sa amin na personal kang mag-anyaya sa iyo na mag-lunch. Pinahahalagahan ko ito, ngunit wala ako sa mood. Sagot ni Xavier habang tinatangka nitong umalis at muling makasama ang kanyang mga bodyguard. Pagkatapos ng ilang hakbang lamang, subalit tumayo sa harap niya ang mga dayuhan, pinigilan si Xavier na umalis. Miss York, mangyaring huwag kaming ilagay sa isang mahirap na posisyon. Kung hindi ka dumalo, paparusahan kami ng labis ng aming Panginoon. Patawarin mo ako, pipilitin mo ba akong sumali sa kanya sa tanghalian na labag sa aking kalooban? Panipi, kami ay tiyak na hindi umaasa na darating ito. Upang maiwasan ang ganitong sitwasyon, mangyaring makipagtulungan lamang sa amin, sinabi ng parehong nasasakupan habang ang grupo ng mga dayuhan ay dahan-daang nagsimulang lumapit sa kanya. Hawakan mo. Hindi mo ba alam kung sino ako? Isa ako sa mga Longs mula sa Yanken. Kasalukuyan ka sa teritoryo ng Weston ngayon, kaya mas mabuti nang huwag kang kumilos ng mabilis. Ungol ni Xavier nang umatras siya ng ilang hakbang. Habang mabilis niyang panangisda ang kanyang cellphone upang tumawag, kung ano ang naging pinuno ng grupo ay sumagot. Inaasahan ko na hindi mo kami masisisi dahil sa pagiging walang pakundangan dahil masigasig ka sa pagpapahirap sa amin, ito ay hindi lahat ng masama. Alam mo, pagkatapos ng lahat, sino ang sasabihin na hindi ka magtatapos sa pakikipagtulungan sa aking Panginoon sa hinaharap? Anuman, bilasan mo at isama mo siya. Panipi, kamakaway ang kanyang kamay pagkatapos ng kanyang order, ang iba pang mga nasasakupan ay kaagad na kumapit sa mga braso ni Xavier. Kabanata 10:16, nakikipagpunyagi sa lahat ng makakaya niya, nagawang pansamantalang makalaya si Xavier. Kaagad pagkatapos, naglabas siya ng isang punyal mula sa tila wala kahit saan. Huwag lumipat ng isang hakbang palapit. Malapit ang mga kalalakihan ko. Sa paraang sinabi mo ito, ipinapalagay ko na sinusundan mo ako ng ilang oras ngayon. Babala kay Xavier habang kamakaway sa paligid. Mangyaring magtiwala sa amin, Miss Xavier. Ang aming boss ay tunay na interesado sa pagtatrabaho sa iyo. Bukod dito, makakakuha ka rin ng kapalit na iba. Malisyosong sabi ng banyaga habang casual na itong nagsisimulang lumakad papunta sa kanya. Nang umakyat ang gulat ni Xavier, narinig niya ang isang bulong na nagsasabing, ihagis ang punyal. Bagaman walang ibang naririnig, nararamdamang pinilit na sundin ni Xavier ang utos.
Bilang isang resulta, itinapon niya agad ang punyal patungo sa dayuhan. Mismong ang banyaga ay tumatawa habang umiling bago pa niya itapon. Sa oras na iniwan ng punyal ang kanyang kamay, nasa kalahati na siya ng sinasabi, Miss Xavier, tigilan mo na ang pag-indayog ng bagay sa paligid. Masungit ka na sa iyo, no? Naputol ang kanyang pangungusap ng ang sandang, na sigurado siyang madali niyang maiiwasan kung gaano kalayo pa ito mula sa kanya habang siya ay nagsasalita, ay biglang bumilis at tumusok sa gilid ng kanyang tiyan. Ito ay isang malinis na mabutas at nagpatuloy ang paggalaw ng punyal hanggang sa mabangga ito sa isang puno. Malakas na ungol habang pinipigilan niya ang paglabas ng hiyawan, nanlamig ang mga mata ng dayuhan habang nagpapatuloy na dumudugo ang tagiliran niya. Habang siya ay nakaluhod sa lupa, pinipigilan ang kanyang sariwang isinakit na sugat, ang iba pang mga dayuhan ay nahuli sa huli na kanilang nasaksihan. Bilang isang resulta, lahat sila ngayon ay nakakaramdam ng unting kinakabahan. Retreat! Umatras kaagad, sigaw ng kanilang pinuno habang dinadala siya ng kanyang mga nasasakupang nagmamadali. Si Xavier mismo ngayon ay humihingal na ng husto. Parehong natakot at naguluhan, ang kanyang mga mata ay nakadikit sa punyal na itinapon lamang niya. Panipi tuldok. Sino? Sino ka? Alam kong may tumulong sa akin. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Magalang na sigaw ni Xavier. Hindi niya nakilala ang boses mula nang. Ginamit ni Gerald ang kanyang aparato na nagpapalit ng boses. Gayunpaman, kahit na matapos ang pag-scan sa paligid ng lugar, tila hindi siya makakahanap ng mga bakas ng sinumang tumutulong sa kanya. Panipi tuldok. Sigurado akong may tumulong sa akin. Ngunit sino ito? Ungol ni Xavier sa sarili, na usisa. Siguraduhin niyang may nag-save sa kanya mula pa, para sa isa, tila walang ibang nakakarinig ng boses. Pangalawa, walang paraan sa impyerno na maaari niyang mapalabas ang punyal na malakas. May ibang tao na siguradong hinihila ang mga string ng lihim. Ngunit sino ito? Kung ito ay isang tao mula sa matagal na pamilya, kung gayon wala silang dahilan na hindi ibunyag ang kanilang mga sarili. Habang pinag-iisipan niya, biglang tumakbo ang isa sa kanyang mga tanod bago sinabi, narito ka, miss. Tumawag si Master ngayon lang at tinanong kami kung mayroong anumang pag-unlad sa aming pakikipagtulungan sa mga Lovewell. Panipi, nakita ko. Uuwi muna tayo, sagot ni Xavier habang tumatango ang ulo na medyo ayaw. Hindi nagtagal, dumating ang gabi at sa oras na iyon, ang mga kotse na kabilang sa lahat ng mga miyembro ng pamilya Lovewell ay makikita na nakapark sa labas ng Lovewell Manor. Habang si Xander, Theo, at Caleb ay magalang na naghintay sa loob ng manor, isang batang babae, na nakatingin sa tatlong kalalakihan mula sa malayo, ay huminto sa isang lingkod na dumaan sa kanya bago tanungin, may nagawa ba ang aking ama? Hindi rin ako sigurado sa mga nangyayari, miss. Ang alam ko lang ay naghihintay ang master ng ilang mga tao. Panipi, kakaiba, medyo nagtatago siya sa amin kamakailan. Kung gaano misteryoso, ang batang babae na pinag-uusapan ay walang iba kundi si Haven Lovewell, at nang magtatanong pa siya ng iba pa, isang tropa ng mga bodyguard ng kanyang pamilya ang lumitaw at nagsimulang maglakad palabas ng pintuan. Dahil sanay na siyang makakita ng mga ganitong eksena, hindi na niya ito sinabi. Gayunpaman, sa masusing pagsisiyasat, napansin niya na ang isa sa mga tao sa loob ng pangkat na iyon ay hindi nagsusuot ng parehong damit tulad ng iba pang mga bodyguard. Dinilayan ang kanyang mga mata upang makakuha ng mas mahusay na pagtingin, agad silang lumaki ng ilang segundo pagkaraan nang umungol siya, ha? G. Gerald, Panipi, Kabanata 10:17, laking gulat ni Haven nang makita siya roon. Siya ay natural na naalala sa kanya mula noong siya ay naging isang kagiliw-giliw na tao kapag una silang nagkakilala sa tren. Sa kanyang hindi paniniwala, binuksan niya ang pangunahing pinto sa kanyang pagtatangka upang kumpirmahin kung nakita niya talaga siya. Gayunpaman, masulyapan lamang niya ang likod ni Gerald, habang papasok siya sa isang kotse bago isinara ng kanyang ama ang pinto sa likuran niya. Gerald! Sigaw ni Haven habang ang mga sasakyan ay mabilis na kumari pa ng takbo, hindi marinig ang kanyang mga daing. Napakamot sa likod ng kanyang ulo, nagtaka siya kung ito ba talaga ang naging imahinasyon niya. Kung sa bagay, bakit siya nasa bahay niya? Ano pa, ang kanyang ama ay tiyak na hindi personal na magbubukas ng pintuan ng kotse para sa isang tulad niya. May mali ba, Haven?
Tanong ni Sereny habang siya at si Quentin ay lumapit sa kanya. Hindi mo hulaan kung sino ang nakita ko, sis. Sino? Nakita ko si Gerald. At sino ito, taong Gerald? Tanong ni Sereny na medyo sumimangot. Nakalimutan mo na ba? Siya ang taong nakilala namin sa loob ng tren. Panipi, ang nakakadiri na lalaki. Kausap mo pa siya. Bakit nandito pa siya? Kinot siya ni Quintin. Marahil ay mali ang nakita mo, Haven. Pagkatapos ng lahat, kung kahit na si Quintin ay hindi magkaroon ng kamalayan ng mga ito, pagkatapos ay hindi maaaring si Gerald ay maaaring pumasok sa aming tahanan ng walang kabuluhan. Dagdag ni Sereny habang umiling. Sa kabila ng patuloy na pagpapayo ni Sereny kay Haven na higit na magkaroon ng kamalayan sa kanyang pagkakakilanlan, ang batang babae ay hindi kailanman nakikinig. Kaysa makisama pa sa iba pang mayamang tagapagmana tulad ng Warners at Scotts, ginusto lamang ni Haven na makipag-usap sa ordinaryong tao. Mabuti kung hindi alinman sa inyo ang pumili na huwag maniwala sa akin. Gayunpaman, alam ko para sa isang katotohanan na ang ama ay may hawak ng pintuan para sa kanya, o kahit papaano ang isang katulad niya. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Hahabol ako sa kanila ngayon upang tanungin ang ama kung paano niya nakilala si Gerald. Idineklara ni Haven na masigasig habang mabilis siyang tumakbo. Bumalik kaagad sa instant na ito, Haven. Sumasailalim pa rin kami ng isang sensitibong panahon. Sigaw ni Sereny habang balisan nitong tinatapakan ang paa niya sa lugar. Ha? Anong sensitibong panahon? Panipi. Tinanong ko ang ama kung bakit kailangan naming manatili sa loob ng bahay sa lahat ng oras ngayon lamang at sa wakas ay binigyan niya ako ng katotohanan. Mahaba itong kwento ngunit sa ngayon, alamin lamang na hindi natin hahayaang tumakbo ng mag-isa si Haven. Kailangan nating ibalik siya bago siya mapunta sa panganib. Sagot ni Sereny habang siya at si Quentin ay agad na nagsimulang habulin si Haven. Samantala, ang kadiliman ay unti-unting pumapasok sa kalangitan habang papalapit ang gabi. Ang isang pangkat ng mga tao ay nakatayo sa harap ng isang solong lalaki sa harap ng Benrel Lake na matatagpuan sa labas ng Logan Province. Totoo ka namang Lovewell, Xander. Upang isipin na talagang natipon mo ang isang pangkat ng mga tao upang ibaba ako. Ako lang at si Damian Wake. Katawa-tawa ka sa pag-aakalang mayroon kang isang pagkakataon. Sinabi ng nag-iisang lalaki, nakatayo sa tapat ng grupo ni Xander, na kasalukuyang sumusuporta sa bigat ng kanyang buong katawan na may isang solong kamay lamang. Si Damian ay nagmula sa edad na 30 at ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kanyang labis na pagkagusto sa dugo. Ang isang malinaw na peklat ay maaari ding makita sa kanyang hindi ahit na mukha, at siya ay tumingin sa pangkalahatan na hindi kanais-nais bilang isang tao. Sisiguraduhin kung magbabayad ka ng malaki para sa pagpatay sa 2 anak ng aming pamilya sa loob ng 1 buwan, Damian. Alam na alam mo kung bakit karapat-dapat na mawala ang iyong pamilya. Hindi mo ba naaalala ang lahat ng mga maruming gawa na iyong nagawa? Sigaw ni Xander, manahimik ka. Wala akong pakialam sa ginawa mo at wala akong pakialam kung sino ang dinala mo para labanan din ako. Ang alam ko lahat ng narito maliban sa iyo, Xander, ay mamamatay sa aking mga kamay ngayon. Huwag mag-alala, mamamatay ka din sa wakas ay pinapatunayan ko sa iyo ang pagkamatay ng lahat ng iba pang mga batang Lovewell. Panipi, ang ignorante mong tusok, tingnan natin kung paano mo rin papatayin ang lahat sa atin. Ungol ni Theo ng kaagad niyang singil sa mayabang na lalaki. Habang si Theo ay parehong malakas at mabangis, wala siya malapit sa antas ng husay ni Damian. Maya-maya, nagsawa na si Damian na harangan ang mga pag-atake ni Theo at bigla siyang sinuntok. Nahuli, alam ni Theo na huli na siya upang harangan o maiwasan ang papasok na pag-atake. Gayunpaman, bago pa man makarating ang hit, narinig ni Theo na may sumigaw, payagan akong tumulong. Kabanata 10:18. Ang tinig ay pagmamayari ni Caleb at ang matandang lalaki ay nagawang hadlangan ng kritikal na suntok ni Damian sa tamang oras. Titingnan mo ba yan? Dapat ay walang katapusang sinanay niya ang kanyang sarili upang ilunsad ang gayong perpektong suntok. Sinabi ni Gerald habang nagpapatuloy sa pagmamasid sa laban mula sa mga linya. Dumating si Gerald sa conclusion na iyon dahil ang mga kasanayan ni Damian ay hindi gaanong naiiba sa lahat ng ibang mga tao na dati niyang pinatay. Gayunpaman, si Damian ay naiiba sa kanila dahil ang pagpapatupad ng bawat kasanayan ay napakalakas.
Kung dapat hulaan si Gerald, marahil ay naging kampyon si Damian ng mas maaga kay Caleb. Kung sabagay, natural na lumalakas ang panloob na lakas ng isang kampyon habang mas matagal ang titulo na iyon. Sa isang paraan, ito ay tulad ng alak. Kung mas matagal itong naiwan sa ilalim ng lupa, mas maganda ang lasa. Habang pareho sina Callan at Damian na magkatulad sa magandang alak, alam ni Gerald na hindi maibaba ni Caleb si Damian. Kung tutuusin, nakarehistro ang matalim na mga mata ni Gerald na kahit na si Caleb ay tiyak na mas may karanasan sa pakikipaglaban, ang lakas sa loob ni Damian ay mas malaki kaysa sa matanda. Sa oras na naganap na 50 putok ng walang tigil na pakikipaglaban, si Caleb ay medyo nadapa na habang nakahawak sa isang kamay sa kanyang nasugatan na dibdib. Alam niyang hindi siya makakakuha ng higit pa. Samantala, si Haven mismo ay nagtatago sa loob ng kakahuyan malapit sa Benrel Lake habang nagpatuloy sa panunood ng laban na naganap sa medyo matagal na ngayon. Hindi nagtagal ay nabigla siya ng kanyang buhay nang maramdaman niya ang isang kamay na nakalagay sa kanyang balikat, sinundan ng isang pamilyar na boses na nagsasabing, "Kaya narito ka, Haven. Anong ginagawa mo dito?" Nagkatikip sa kanyang bibig nang lumingon siya upang tignan kung sino ang nagsabi nito. Agad siyang sumagot, "Sis. Quintin, ano ang ginagawa ninyong dalawa dito?" "Panipi, lumapit kami dahil nag-aalala kami sa iyo." "Ano ang tinitingnan mo pa rin?" tanong ni Sereni. Siya, tahimik. "Tignan mo dyan. Habang hindi ko talaga masyadong nakikita mula dito, hindi ba nandoon sina Papa at Gerald?" Pabulong na bulong ni Haven. "Iiwan mo na lang ba ito sa taong Gerald na iyon? Hindi mo ba nakikita na nangyayari ang isang away?" "Makinig, sinabi sa akin ng ama kanina na ang aming pamilya ay may kaaway na pinangalanang Damian Wake. Dahil narito ang tatay, ang isa sa dalawang lalaking nakikipaglaban ay dapat na si Damian. Salamat sa Diyos na abutan namin kayo sa oras. Kung hindi man, maaari mong sirain ang lahat ng kanyang mga plano." Sagot ni Sereni, laking gulat nang malaman na kasalukuyan silang nakatayo sa ganoong kalapit sa kalaban ng kanilang pamilya. Nang marinig iyon, silang tatlo ay nagpalitan ng tingin bago magpatuloy na masaksihan ang laban. Hindi sila naglakas loob na umalis sa takot na baka mahuli sila sa proseso, dahil dito ay nasesira ang mga plano ng kanilang ama. Si Master Theo ay mukhang hindi siya makakakuha ng higit pa, G. Crawford, kailangan mo siyang tulungan, sabi ni Xander sabay turo kay Damian. Paimpol na huminga si Gerald ng malalim bago hiniga ang mga braso sa likuran. "MG. Crawford, hindi mo maaaring maiisip tungkol sa pag-urong ngayon, tama? Pinupusto ko ang buhay ng aking buong pamilya dito ngayong gabi." Nauutol na sabi ni Xander na lalong kinakabahan matapos mapansin na si Gerald ay hindi mukhang mag-move on sa anumang oras. Maaaring may iba pang mga kondisyon na maaari naming matupad para sa iyo. Anuman ang mga ito, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang makatapos sila. Pagmamakaawa ni Xander. Panipi tuldok. Narinig ko na ang mga ninuno ng Lovewell ay dating tagapag-alaga ng mga hayop. Ang iyong pamilya ay nagmamay-ari ng isang maneskrito na tinawag na Book of Beasts, tama? Tanong ni Gerald. Saglit na natigilan si Xander sa pangalawang narinig niya iyon. Matapos tignan ng maikli ang kalagayan ni Caleb, ngumiti si Xander kay Gerald bago sabihin, "Mr. Ang Crawford, bagaman maaaring ginamit ng aking mga ninuno ang kasanayang iyon, sa kasamaang palad ay nawala ito sa oras. Ibig kong sabihin tingnan lamang sa amin, malinaw na hindi na namin ginagamit ang kasanayang iyon." Panipi. Hindi naririnig ang gusto niya, simpleng isinuksok ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, tumatanggi na ilipat ang 1 pulgada. Pinapanood na natapon si Caleb sa lupa, tumaas ngayon ang kaba ni Xander. Nauna nang naisip ni Xander na si Gerald ay madaling mabibili ng pera at sa mataas na katayuan ng Lovewell. Sa katunayan, ipinalagay pa niya na magpapatuloy si Gerald sa pagtulong sa kanyang pamilya sa hinaharap dahil si Caleb ang kanilang kakampi. Gayunpaman, ngayon, napagtanto niya kung gaano siya naging mali. Ang isipin na si Gerald ay nagudyok lamang na tulungan sila dahil mayroon siyang isang bagay na nais niya mula sa kanilang pamilya. Ngayon na naisip niya ito, si Gerald ay dapat na nagtagal ng matagal mula nang sinabi sa kanya ni Caleb ang tungkol sa kasaysayan ng ninuno ng Lovewell noon pa man. Anuman, totoo na ang Book of Beasts ay nasa kamay ng kanyang pamilya.
Sa pamamagitan ng paggamit nito, naiintindihan ng mga ninuno ng pamilya Lovewell ang wika ng mga hayop. Sa katunayan, ganoon nagsimula ang Lovewell sa kanilang negosyo sa pamilya. Habang ang maneskrito ay naipasa sa bawat henerasyon, sa huling bahagi ng 70 taon, sa wakas ay inabandona ng mga Lovewell ang kasanayan. Pagkatapos ng lahat, ang pag-unawa sa mga hayop ay hindi eksakto kasing kapaki-pakinabang sa kanila tulad ng para sa kanilang mga ninuno. Anuman, ang Book of Beasts ay isang kayamanan pa rin mula sa kanilang mga ninuno kaya't ang Lovewells ay laging pinananatiling ligtas sa kanila. Kasalukuyan itong nanirahan sa Lovewell Manor at kahit na hindi talaga ito ginagamit, alam na alam ni Xander kung gaano kahalaga ang sinaunang maneskrito. Alam din niya ngayon na matiyagang naghihintay si Gerald sa buong oras na ito upang pilitin siyang ibigay ang libro. Mabuti. Ibibigay ko sa iyo ang libro bilang isang tanda ng pagpapahalaga kung susuriin mo ang aking pamilya. Panipi, Kabanata 10:19. Deal. Nakangiting sagot ni Gerald. Si Gerald mismo ay tapos na sa paggawa ng pabor sa iba. Upang makuha ang gusto niya, alam niya na kailangan niyang maging isang makasariling tao. Pagkatapos ng lahat, sa puntong ito, wala talagang dahilan para gumawa siya ng mga bagay na hindi na nakinabang sa kanya. Sa sandaling sumang-ayon si Gerald na tulungan, sina Caleb at Theo ay dinala sa kanyang direksyon at kapwa sila lumapag sa kanyang paanan. Hahaha, dinala mo ba talaga ang mga lokong ito upang ipagtanggol ka, Xander? Sino pa ang nandyan? Halika, ngayon, ungol ni Damian bago tumawa ng hysterically. Nang marinig iyon, nagsimulang maglakad ng mahinahon si Gerald papunta sa kanya. Ano ito kung gayon? Isang maliit na bata. Mayroon bang tunay na walang iba pa mula sa pamilyang Lovewell? Sino nga ba ito? Sabi ni Damian habang umiling habang nakatingin kay Gerald. Narinig ko na natututo ka ng ilang mga kasanayang nagmula sa hilagang-hilagang Asya. Totoo ba yan? Tanong ni Gerald nang lingunin niya si Damian. Narinig iyon, pansamantalang natigilan si Damian. Kung sabagay, alam niyang tinago niya ng gusto ang kanyang pagkakakilanlan. Ano pa, matagal na siyang nagtago. Sa kabila nito, ang batang lalaki dito ay halos parang may alam siya sa kanyang ginagawa sa buong panahon. Panipi tuldok. Paano mo malalaman ang tungkol doon? Tanong ni Damian habang nakataas ang kilay. Isang kutob lang. Pinag-uusapan kung alin, maaaring si Sven Westmore ay maging isa sa iyong mga alagad. Tanong ulit ni Gerald. Nanlaki ang mga mata sa gulat, agad na sumagot si Damian, siya na. Kilala mo ba siya? Panipi. Well, syempre kilala ko siya. Pinatay ko siya, sagot ni Gerald. Ano, ikaw? Sabi ni Damian, mas namangha sa anupaman. Manalo ka, hulaan ko ang hitsura ay maaaring nakakaloko. Gayunpaman, alamin na si Sven ay isang panlabas na disipulo lamang ng Tekken. Ang pagpatay sa kanya ay isang piraso ng cake, kaya sana hindi mo iniisip na kahit saan ka malapit sa aking paningin. Gayunpaman, ang katotohanan ay nanatiling pinatay mo ang aking alagad. Paghihigantihan ko ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo. Ungol ni Damian habang sinisingil si Gerald. Sa isang iglap, tumugon si Gerald gamit ang kanyang sariling suntok, at pareho ang kanilang mga kamao. Habang naririnig ang tunog ng mga nakabangga na kamao, mabilis na sumunod ang pag-crunch ng mga buto matapos na masumpungan ni Damian ang kanyang pagkahulog. Umuungol sa sakit, humawak si Damian sa braso habang nakatingin sa siko. Napakalakas ng suntok ni Gerald na ang buto ng braso ni Damian ay nakausli ngayon mula sa kanyang balat. Ito ay mula lamang sa lakas ng isang solong suntok. Anong uri ng lakas ito? Sila Caleb at Theo mismo ay malapad ang mata sa kawalan ng paniniwala habang nakatitig sa pananakot na kinamumuhian ni Damian. Ikaw, napakabata mo pa at nasa antas ka na ng isang kampyon. Kahit na ang iyong lakas sa loob ay napakalaki. Sigaw ng kinilabutan na si Damian. Itigil ang kalokohan na ito at wakasan ang iyong sariling buhay upang makatipid sa iyong pagdurusa. Sagot ni Gerald habang umiling. Nang marinig iyon, naging madilim ang tingin ni Damian nang nakakapit ang mga ngipin habang tinitiis ang sakit. Nodding, sinabi niya pagkatapos, mabuti. Ako mismo ang gagawa, panipi. Sa pamamagitan nito, ang lalaki ay kumuha ng isang punyal at itinutok ang pinahinit na dulo nito sa kanyang dibdib. Natahimik sandali ang lahat,
Hanggang sa itinapon ni Damian ang punyal na diretsyo para sa mukha ni Gerald. Humawak ng isang dakot ng buhangin, pagkatapos ay itinapon niya ito sa direksyon din ni Gerald bago gawin ang isang ligaw na dash palayo sa kanilang lahat. Si Gerald mismo ang simpleng humakbang papunta sa gilid, iniiwasan ang lahat ng ibinato sa kanya ni Damian. Sa kabilang banda, si Xander ay balisaring sumigaw, pagkatapos niya, G. Crawford, kung mawala na siya, panipi. Bilang tugon, pinitik lamang ni Gerald ang kanyang kamay ng bahagya patungo sa direksyon ni Damian, isang bahagyang sumipol na tunog na sumusunod kaagad pagkatapos. Kabanata 10:20. Kasunod sa tunog na iyon, isang sulyap ng isang bagay na lumilipad ng napakabilis ay makikita, at halos isang segundo mamaya, ang mga hiyaw ni Damian ng matinding paghihirap na puno ang hangin. Hindi rin pinagtatanong ang nagbabalik na sandang, sa sandaling nakita ni Xander ang katawan ni Damian na lumipat ng walang buhay sa lupa, kaagad na nagsimula siyang sabik na sumigaw, patay na siya. Sa wakas patay na siya. Panipi. Paglingon niya kay Gerald, sinabi niya pagkatapos, Mr. Crawford, nagawa mo ang isang napakalaking pabor para sa mga Lovewell. Kailangan kong bayaran ka ng maayos sa ngalan ng aking pamilya. Tulad ng ipinangako, ang gusto ko lang ay ang Book of Beasts. Sagot ni Gerald nang ibalik ang isang banayad ng ngiti kay Xander. Kaagad pagkatapos marinig yun, nag-freeze si Xander sa lugar. Habang sinisubukan niyang baguhin ang paksa, si Haven mismo, na nagtatago kasama ng kanyang mga kapatid sa kagubatan sa buong panahong ito, ay tinakpan ang kanyang bibig habang sinabi niya, nakita mo ba iyon? Yun talaga si Gerald. At kamangha-mangha siya. Panipi, mismong si Sereni mismo ang nakatuon sa kanya ngayon. Upang isipin na si Gerald ay lumapit sa lalawigan ng Logan upang matulungan ang ama. Ano ang isang hindi mahuhulaan na tao? Naisip ni Sereni sa sarili, na ngayon ay labis na humanga kay Gerald. Ang hating gabi ay, dumating ilang sandali pagkatapos at ito ay kapag ang ilan sa mga Lovewell ay nagkita sa pulong ng maiteng ng Lovewell Manor. Habang ang Lovewells ay una ng labis na natuwa nang malaman na si Damian, ang kanilang pinakamalaking kaaway, ay sa wakas ay namatay, lahat sila ay naging glum muli kaagad sa sinabi ni Xander sa kanila tungkol sa kahilingan ni Gerald. Gaano man siya kahusay, sa kanyang core, siya ay ilan pa ring walang ingat na magsasaka. Paano ba siya naglakas loob na humingi pa ng Book of Beasts? Sigaw ng isa sa mga miyembro ng pamilya habang hinampas niya ang kamao sa mesa sa galit. Si Xander mismo ay naglalaro muna sa paligid ng isang keychain, na tila malalim ang iniisip. Panandalian ang pagpikit niya, sa sandaling buksan niya ulit ito, seryoso ang kanyang tono habang sinabi niya, kaya, ito ang lahat ng aking kasalanan upang magsimula sa. Hindi ko tatanggi na sa una ay naisip ko na gaano man siya kahusay, siya ay mahalagang isang makina lamang ng pagpatay. Ipinagpalagay ko na malulugod siya hanggat bibigyan namin siya ng pera o kababaihan. Napunta pa ako sa pag-iisip tungkol sa mga pagkakataon na magtrabaho siya para sa amin sa hinaharap. Gayunpaman, nabigo akong mapagtanto na sa huli, kung ano talaga ang hinuli niya ay ang Book of Beasts. At dito ko naisip na tumutulong siya sa amin dahil sa status ni Caleb. Upang isipin na ang taong yun talagang nagbanta sa akin para sa libro sa panahon ng buhay o pagkamatay. Panipi, Master, ang Book of Beasts ay isang kayamanan na pagmamay-ari lamang ng mga Lovewell. Hindi natin siya basta-basta maaaring ibigay sa kanya. Sigaw ng isa pang miyembro ng pamilya. Alam na alam ko yun. Gayunpaman, nangako ako na ibibigay sa kanya ang libro at kung hindi namin ito ibibigay sa kanya, maaaring magalit siya. Hindi tulad ni Caleb, hindi natin siya basta-basta maaaring ma-dismiss. Kung sa bagay, mas mapanganib pa siya kaysa kay Damian. Ang mismong iyon ang pinakamalaking alalahanin. Panipi, hahaha, huwag kang mag-alala, kapatid, para may ideya ako. Kung maayos ang lahat, hindi lamang natin maiingatan ang Book of Beasts para sa ating sarili, ngunit maaalis din natin ang ating sarili sa taong Gerald na ito. Inanunsyo ang isang nasa hustong gulang na lalaki habang dinidilat ang mga mata. Ano ang plano mo, Zane? Tanong ni Xander. Hey, matapos marinig ang tungkol kay Gerald, iniutos ko sa aking mga tauhan na mag-imbestiga patungkol sa kanya. Totoo, hindi ako nakakuha ng maraming mga resulta. Gayunpaman, nagawa kong alamin na kasalukuyan siyang nagdadala ng isang napakalaking lihim. Sagot ni Zane.
Habang wala talaga kaming koneksyon sa mga model sa Logan, alam mo bang ang mga iyon mula sa kanilang pamilya ay nag-utos sa lahat ng mayayamang negosyante sa timog na pumatay ng isang kabataan sa pangalang Gerald mga isang taon na ang nakakalipas. Kung hindi ako nagkakamali, ang Gerald na binaba si Damian ay nagmula rin sa timog. Siya ay eksaktong hitsura ng kung paano inilarawan ng mga model ang kanilang Gerald noon din. Sa palagay mo ba siya ang hinahanap nila kuya? Dagdag ni Zane na nakangiti. Matapos marinig ang lahat ng iyon, sa wakas ay inilagay ni Xander ang kanyang keychain, pakiramdam na ngayon lang siya natuto ng napakaraming bagay. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, makikita ko kung saan ka nanggaling, Zane. Sa pagiging napakalakas ng mga model at pagkakaroon ng maraming magagaling na tao sa kanilang pamilya, mahusay na magagamit iyon sa aming kalamangan. Sagot ni Xander habang tumatawa. Ngunit master, sa anong kadahilanan kailangan kaming tulungan ng mga model? Pagkatapos ng lahat, wala kaming interes para sa kanila. Kung ang mga bagay ay pupunta sa timog, maaari rin tayong mapunta sa kanilang masamang panig. Pagkatapos ay muli, hindi lihim na ang mga model ay palaging may mga plano na sakupin ang aming pamilya. Pinigilan lamang nila ang paggawa nito dahil mayroon kaming libu-libong taong kasaysayan ng kasaysayan sa Logan Province. Alam din nila na ang paghahaman sa amin dito ay maaaring makaapekto sa ekonomiya ng lalawigan. Anuman, kasama ang lahat ng iyon sa isipan, naiisip mo ba talaga na isinasaalang-alang nila ang pagpapautang sa amin ng isang kamay? Sinabi ng ibang tao mula sa pangkat habang binubuhay nila ang kanilang mga alalahanin. Siyempre gagawin nila, huwag kalimutan na mayroon kaming tao na kanilang hinahanap. Kahit na hindi nila ito ginagawa para sa amin, aalisin pa rin nila si Gerald na eksaktong gusto namin. Ang problema ngayon ay kailangan nating maghanap ng makakapigil sa kanya. Kung pinamamahalaan namin siyang kumalap sa kanya, ililigtas namin ang kanyang buhay. Kung pipiliin niyang hindi sumali sa amin, ang kanyang kapalaran ay magpapasya ng mga modelo. Idineklara ni Xander, habang nagpapatuloy ang pagpupulong ng walang mga palatandaan ng pagtatapos sa lalong madaling panahon, ang mga ilaw sa silid ni Gerald ay nanatili din. Pinag-aaralan niya ang mapa na ibinigay sa kanya ni Caleb, at mula sa kanyang natutunan, ang mapa ay tiyak na magiging napakakapaki-pakinabang para sa kung si Gerald ay talagang dumaan sa kakahuyan. Bigla na lang may maririnig na katok mula sa pintuan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento, maraming salamat sa pakikinig, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.